Nako, mga sangkay, eto na nga po ang malaking pasabog. No, patungkol po dito mga sangkay sa mga nawawalang sa bungero. Hey guys, what's up? Ako muli ito nagbabalik. Ayos pa tayo dyan mga sangkay. Ito pag-usapan po natin ngayon itong patungkol sa mga nawawalang sa bungero. Kasi nga po, may bagong update sa... Naalala nyo mga sangkay yung mga sako-sakong nakita na mga buto. Mayroon na pong update ngayon. At ito pa ang isang balita. May na-detect daw po na namang bago. Gumamit po ng ewan ko anong technology yung po, mga sangkay na pumapailalim po sa sa tubig. Ngayon, may na-detect daw po na something na nasa ilalim. Ewan ko kung nasisid na po ito. Pag-usapan po natin. By the way guys, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.53 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang sa lumalawak at dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po ngayon yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, ito na nga mga sangkay. May na-detect daw po, ito po yung balita mga sangkay, no? May na-detect, ayan po dito, may na-detect na kahina-hinalang bagay sa ilalim ng Taal Lake matapos gamitin ng PCG ang isang remotely operated vehicle or ROV or ROV para hanapin ang mga nawawalang sa bungero. So ano kaya to, mga sangkay, no? Tingnan nga natin. Wala hindi kasi tayo kasing taas ng teknolohiya sa Japan eh. Kaya medyo nahihirapan po sila dito. Pero ang magandang development dyan, mga sangkay, kasi may mga nahanap na hindi po yung tipong kagaya last administration, panahon po ni PRRD, talagang wala pong ginawa. Yun po talaga yung paulit-ulit kong tanong, why? Oh, why naman? Bakit walang ginawa? Diba? Anyari. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung balita. A remotely operated vehicle was able to detect a suspicious object. So, doon po ito sa Taal, mga sangkay. Ito po yung kanilang ginagawa. Sa patuloy na po nagpaghahanap nila sa mga nawawalang sa bungero dyan sa Taal Lake. The PCG has provided limited information on the operation, but sources tell ABS-CBN News the object was detected during the ROV's initial descent around 7 a.m. So, alas 7 ng umaga, mga sangkay, ginamit po itong kung anumang technology na mayroon po ang PCG at may na-detect daw po sila sa ilalim, mga sangkay. Pero hindi po nagbigay ng kompletong impormasyon ang PCG. Kaya ang tanong tuloy dito, ano kaya? Ilalabas kaya nila ngayong araw kung ano yan? Diba? Sabi dito mga sangkay, the ROV was deployed twice in the morning and once in afternoon. According to the PCG, naabot daw po ng teknolohiya na ito ang umaabot sa 52 feet. So, sobrang lalim mga sangkay. The vehicle has so far covered an area of about 20 meters within the vicinity of Laurel, Batangas. Kung saan dito daw po hinulog mga sangkay itong mga nawawalang sa bungero. The PCG says the ROV was still being tested, aimed calibrating its movement underwater. So, ewan ko anong teknolohiya yan mga sangkay. Pero sana may ma-recover na po sila dyan, no? At may makita. At ito nga yung balita mga sangkay ngayon. Ayon kasi sa report, mayroon ng 91 na piraso ng buto na na-recover sa ilalim ng Taal Lake ang hawak na ngayon ng Philippine National Police Forensic Group. At sa nasabing bilang, ito sa nasabing bilang,
6 sa mga ito ang posibleng nagmula sa mga buto ng tao. Pero hindi pa po napapatunayan, mga sangkay. Posible pa lang. Based siguro sa form ng buto na naroon. Ako, mga sangkay, kasi ang duda ko talaga doon, yung mga buto na yun, yung iba doon, mga bulalo yun, yung mga galing sa baka, kalabaw, kambing, mga sangkay. Kasi 'di ba nga po, alam naman po natin yung Taal. Ay yung Tagaytay, 'di ba? Ano 'yan, mga sangkay? Bumabaha ng bulalo diyan. Sa ngayon, may 18 na mga kamag-anak na ang mga ano daw? Na ng mga nawawalang sa bungero ang nakuhanan ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Ngunit ito ay isasagawa lamang kapag may nabuong DNA profile mula sa na-recover na mga buto. So magkakaroon po ng DNA testing. Goods po ito, mga sangkay. Mabuti naman may ganitong klaseng proseso para talagang hindi na po paghinalaan. Kasi may mga iba dyan, di ba? May mga bonak dyan na iba na pinaghihinalaan ba naman nila, mga sangkay, yung proseso? Tanim buto daw, tanim galong. Diyos mio, marimar naman. Bakit kaya sila ganun, no? Parang wala silang concern sa mga kababayan po natin na mga sabungero. Di po ba? Imbes na kumampi sila sa mga kamag-anak, mga kaanak ng mga biktima, tila baga ang kinakampihan pa po nila dito, mga sangkay, kung sino man ang mastermind. Mga wala talagang utak, no? So at least mayroon pong nagsumasalang na po. 18 pamilya po ito o kamag-anak, sumalang na sa DNA. Nakuhanan na daw po, mga sangkay, ng mga DNA sample. Aabutin ng 5 days hanggang 7 days upang makabuo ng DNA profile mula sa mga buto. So kung mapapatunayan at sa tao talaga yan, mga sangkay, iti-testing po yan sa DNA. Grabe ang ano ngayon, no? Ano natin, panahon, kayang-kaya na pong ma-detect kung ano yan. Matapos ang DNA profiling ng mga buto, panibagong 5 hanggang 7 araw naman ang kakailanganin para sa cross-matching na sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. So, okay. So, doon pa lang, i-cross-matching po yan. Titingnan kung parehas ba. Sinabi din ni De La Torre na very challenging ang proseso dahil ang mga buto ay matagal nang nakababad sa tubig at karamihan sa mga ito ay maliliit. Diba? Medyo ano nga yan, mga sangkay, complicated. Pero ako, natutuwa ako kasi may DNA testing. Yun po yung proseso. Just in case makita talaga na buto ng tao. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. At huwag niyong kalilimutan i-subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.